Ang paglalakbay ay parang pagbubukas ng isang aklat ng buhay, kung saan ang bawat pahina ay nagdadala ng mga bagong karanasan at bagong kaalaman. Sa aking pagbisita sa iba't ibang lugar, aking napag-alaman kung gaano kayaman ang kultura at kasaysayan ng bawat destinasyon. Ang paglalakbay ay nagbibigay daan upang higit nating makilala ang ating mga sarili at maging mas malawak ang pangunawa sa mundo. Ito rin ang isang pagkakataon na baguhin ang ating pananaw at maging mas maligaya sa bawat sandali. Tulad ng isang aklat, sa bawat pahina ay puno ng iba't ibang larawan o mukha ng tao at mga kaakit-akit na mga tanawin. Ganon din sa ating paglalakbay. Nakakakilala tayo at nakakasalamuhan ng iba't ibang tao. Ating nalalaman ng iba't ibang kultura at higit sa lahat ay ang mga magagandang lugar na sa ating mga mata ay nagpapaligaya. Ang mga pahina ng aklat ng paglalakbay ay may mga pagkakataon din na puno ng tensyon at mga hindi inaasahang pagbabago. Sa bawat chapter ng aking libro ng paglalakbay, natutunan kong yakapin ang mga kakaibang pangyayari at baguhin ang direksyon kung kinakailangan. Ito ay tulad ng pagiging author ng ating sariling kwento, handang magsulat ng mga twists and turns sa landas na ating tatahakin. Tayo ang magsusulat ng ating sariling libro at magdidesisyon ng istorya mula sa umpisa hanggang sa wakas ng kwento ng ating buhay. Hi guys! Welcome back to my channel. Today we are here at Turkey, Istanbul, and now we are here at Hagia Sophia here at Istanbul. Ang Istanbul dito sa Turkey ay isang lugar na pinaghalo ng mga kaharian, relihiyon at kultura. Sa kaharian na ito, makikita ang isang mayaman at komprehensibong pagsasanib ng kasaysayan at kulturang Turkish na naglalabas sa mga mataas na antas ng kagandahan at kaalamang nakatanim sa bawat sulok ng lungsod. Ang lungsod ay isang naghahating linya sa pagitan ng dalawang kontinente, ang Europa at ang Asya. This is the Bosphorus Strait, which is separating Europe from Asia. So right now we are where? A no man's land. This is called Eurasia. Eurasia. It's not Europe, it's not Asia, it's Eurasia. Yeah, so we're in the middle of both, and it will take us just a short while and we'll be on the Asian side. So I like to say that welcome to Asia. Ang mga kalsada at eskinita dito ay tila mga daang naglalakbay sa nakaraan, na kung saan ang bawat bato at estruktura ay may mga kwento na hindi mabilang na nakatago sa kaharian ng Turkey. Sa paglibot sa Istanbul, makikita ang iba't ibang anyo ng arkitektura ng Byzantine, Ottoman at maging mga modernong panahon na nagtataglay ng maraming yaman ng kultura. Ang bantayog ng Hagia Sophia at ang Grandeng Mosque ng Sultan Ahmet o tinatawag na Blue Mosque ay isa lamang sa mga halimbawa ng mga lugar na bumabalot sa mayamang kasaysayan ng Istanbul. Isa pang yaman ng Istanbul ay ang kanyang pagiging sentro ng mga relihiyon. Ang pagsasama-samang ito na nagsasalaysay ng mga malalim na ugnayan ng Islam at Kristyanismo ay nagpapahayag ng kakayahan ng lungsod na tanggapin at yakapin ang magkaibang pananampalataya. Ang pagiging bukas sa mga pagkakaiba-iba ay nagbibigay daan sa pag-unlad at pagyaman ng kultura ng Istanbul. Higit sa lahat, ang tunay na yaman ng Istanbul ay makikita sa puso at kalooban ng kanyang mamamayan. Ang pagiging magiliw, ang pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa, at ang pagbibigayan ng respeto sa bawat uri ng tao sa lipunan
ay nagtataglay ng tunay na diwa ng Turkish na kultura. Sa aking pagdating sa Istanbul, ang pag-ikot sa napakagandang istruktura ng Hagia Sophia ay nagbigay sa akin ng kakaibang damdamin ng paghanga. Noon, ito ay isang simbahan na ngayon ay isang moske. Ang Hagia Sophia ay nagpapahayag ng pagkakakonekta ng dalawang malaking relihiyon, ang Islam at Kristyanismo. Ang bawat yugto ng kasaysayan ay nakapinta sa bawat sulok ng gusaling ito at nagpapakita ng pagsasanib ng nakaraan at kasalukuyan. Ang Hagia Sophia ay naging daan para masilayan ko ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan. Sa loob ng gusali, tila ba ako'y bumabalik sa panahon ng Byzantine Empire na nasaksihan ang mga pagbabago at pag-usbong ng kultura. Ang natural na tibay at ganda ng arkitekturang ito ay nagbigay ng malalim na pagninilay-nilay sa kasaysayan ng Turkey. So this is how many years now? How many? 2,000 years. And it's very strong. Pagkatapos ng aking paglilibot sa Hagia Sophia, makikita sa kanyang harapan ay ang makulay at napakagandang moske, ang Blue Mosque. Sa labas pa lamang ay nakita ko na ang kaharian ng kasiyahan at kapayapaan. Ang pagiging bukas ng moske sa publiko ay nagbibigay daan sa mga biyahero o mga turista na masulyapan ang isang bahagi ng Muslim na kultura na may paggalang at kababaang loob. Ang Blue Mosque ay isang paglalakbay sa misteryo ng kaharian ng relihiyon. Sa bawat pader nito, makikita mo ang mga inskripsyon na naglalarawan ng mga salita ng Quran na nagdudulot ng isang mapayapang atmosphere sa loob ng gusali. Ang kulay asul na dome ay tila nagbibigay buhay sa mga panalangin at nagdadala ng isang mahiwagang damdamin sa buong lugar. They was playing here because there was a head office and here only they made this stadium for annual sports. And this is the tomb of Sultan Ahmad. This one? King Sultan, King Ahmad, who was a king in the 18th century. And then he made this Blue Mosque. Okay, he built. Why is it called Blue Mosque? Yeah, Blue Mosque is inside is the blue tiles on the walls. Yeah. Okay, that's why Blue Mosque. But original name is Sultan Ahmad Mosque. Sultan Ahmad made this mosque. Okay. So name is Sultan Ahmad Mosque. Okay. Ang pagtatapos ng aking paglalakbay sa Hagia Sophia at Blue Mosque ay hindi lamang isang pagsasara ng pahina sa aking kwento, kundi isang panibagong pagsisimula. Ang Istanbul, Turkey, na may kaharian ng kasaysayan at kultura ay naging buhay sa bawat hakbang mo. At sa bawat pag-ikot sa mga istrukturang ito, mauunawaan mo ang kahulugan at kagandahan at kahalagahan ng pagpapahalaga sa sariling kasaysayan at kultura. Ang pagbisita sa Hagia Sophia at Blue Mosque ay isang pagsisilbing pinto papunta sa mga salaysay na napakayamang nakaraan ng Turkey. At sa bawat hakbang na ito, ako'y mas nagiging bahagi ng buhay at kabatiran ng isang bansa na puno ng kasaysayan at kaalamang hindi matatawaran. Sa kabuuan, ang Istanbul, Turkey ay sentro ng kaharian ng kasaysayan at kultura. Sa paglipas ng panahon, ang lungsod na ito ay patuloy na nagbibigay buhay sa kanilang yaman sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga alaala na nakaraan, pagtangkilik sa mga tradisyon at pag-usbong ng masalimuot na kinabukasan. Ang Istanbul ay isang natatanging destinasyon na nag-aalok ng paglalakbay sa kaharian ng kultura, kaganapan at kasaysayan.